Sa bawat baryo, may kwentong kailanman ay hindi mabubura. Pero sa baryong San Manuel, may alamat na hindi lang basta kinatatakutan, kundi iginagalang. Isang nilalang na kalahati ang katawan ng hayop at kalahati tao. Sila ang naniniwala na kapag may mali kang nagawa sa kagubatan, may matang nagmamasid at may mga paang nag-aabang. Ito ang alamat ng tikbalang. Hindi malayo ang San Manuel, isang baryo sa gilid ng bundok na laging tinatabunan ng hamog tuwing gabi. Sabi ng matatanda, mabigat daw ang hangin doon. May presensya raw ng hindi nakikita, pero nararamdaman. Tahimik ang lugar, sobrang tahimik. Walang humahakbang sa labas ng bahay kapag sumapit na ang alas 7. Dahil sa oras na yun, nagsisimula na raw maglakad ang tikbalang. Sa baryong yun, nakatira si Daniel, isang binatang bagong salta. Walang takot, walang paniniwala sa alamat. Para sa kanya, kwento-kwento lang. Hanggang isang gabi, nagbago ang lahat. Unang pagkikita. Isang gabi, naligaw si Daniel sa kakahuyan habang hinahanap ang kalabaw na nawawala. Tahimik ang paligid, sobrang tahimik na parang wala ni isang insekto. Hangin lang, malamig, at parang may nagmamasid. Bigla, may narinig siyang malalim at mabagal na yabag. Hindi tao, hindi hayop. Kalabaw? Tawag niya. Hoy, nandyan ka ba? Sumagot ang hangin. Pero hindi kalabaw. Isang boses ng nilalang na parang mula sa malayo pero nakadikit sa tenga. Umalis ka na. Napatras si Daniel kaya nagsalita. Sino yan? Paglingon niya, may aninong matangkad. Mas mababa lang ng kaunti sa puno ng akasya. Mahaba ang mukha. Mataas ang ulo. May tangkay ng usok sa ilong. At ang mga mata, kulay apoy. Ang takot ng layon. Pagbalik ni Daniel sa baryo, nanginginig siya. Inuwento niya sa mga residente. Pero imbis na magtanong sila, tahimik, parang inaasahan na nila. Lumapit ang pinakamatandang residente, si Lolo Sendong. Yan ang sinasabi namin sa iyo, iho. Hindi ka dapat gumagala kapag alas 7. Alam ng tikbalang ang bawat yabag mo. Hindi naniwala si Daniel, pero sumunod na gabi, tumambad sa bintana niya ang mga matang pula. Nakatingin lang, hindi gumagalaw, at sa lupa sa harap ng bahay niya, may bakas ng kabayo. Mas malaki pa sa normal. Ang malalim na kagubatan. Kinabukasan, nagpasya si Daniel na i-prove na hindi totoo ang alamat. Pumasok siya sa kagubatan. Dala ang isang lampara at maliit na itak. Pero
Habang papalalim siya, mas kumikipot ang daan, mas lumalalim ang hamog at ang pakiramdam parang binabaliktad ang utak niya. Biglang nag-iba ang landas. Yung puno sa kanan, nasa kaliwa. Yung bato sa likod, nasa harap. Inililigaw siya at doon niya narinig ang mababang tinig. Hindi ka dapat nandito. Ang pahayag. Lumabas mula sa likod ng puno ang tikbalang. Malaki, matangkad, malamig ang hininga, pero hindi ito umatake. Nakatindig lang, parang nagmamasid kung may respeto ba si Daniel o wala. Natakot, napaluhod si Daniel at naramdaman niya, hindi siya gustong saktan. Gusto lang nitong ipaunawa. Sa baryo, may lumang paniniwala. Ang tikbalang daw ay tagapangalaga ng kagubatan. At kapag may taong hindi marunong rumespeto, ililigaw nila. Hindi para patayin, kundi para turuan. Doon niya unang naramdaman, hindi ito halimaw, kundi paalala ng kalikasan na ang mundo ay may lugar na hindi mo dapat basta pakialaman. Aral ng kwento. At dito papasok ang aral. Minsan tayo mismo sa buhay ay nawawala sa gubat. Hindi dahil masama ang mundo, kundi dahil kulang tayo sa disiplina, respeto at tamang mindset. Kung minsan, kailangan nating maligaw para matuto. Kailangan nating harapin ang takot para maunawaan ang ating kahinaan. At tulad ng tikbalang, may mga babala sa buhay na hindi para takutin ka, kundi para ilayo ka sa kapahamakan at dalhin ka sa tamang direksyon. Pangwakas na paanyaya. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, mga ka-rising up, huwag kalimutang mag-like, mag-comment kung ano pang nilalang o alamat ang gusto mong gawin ko, at subscribe para sa mas marami pang horror stories with life lessons. Maraming salamat at tandaan, sa dilim man ng kagubatan, may aral na naghihintay.